Magandang araw, Grade 3! Masaya ako na makasama kayong muli. Ako nga pala si Binibining Trina, inyong guro sa Araling Panlipunan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Handa na ba ang lahat sa ating bagong aralin? Alright, so ngayon may papakita ako sa inyo na isang video. Panoorin at makinig mga bata. Ang mga makasaysayang lugar sa Pilipinas. Kilala ang Pilipinas sa maraming bagay, magagandang tanawin, puno at nagpuputi ang buhangin ng mga sikat na beach, masasarap na pagkain at mga makasaysayang lugar sa Pilipinas, kung saan makikita pa rin ang bakas ng nakaraan. Ang mga lugar na ito ang nagsisilbing tulay ng henerasyon ngayon sa panahon noon. Una, Aguinaldo Shrine. Nakatayo ito sa makasaysayang pook ng Kawit, Cavite at nagsilbing tahanan ng unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Makasaysayan ang Aguinaldo Shrine dahil dito unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas taong 1898, tanda ng ating kasarinlan. Number 2, Bagong Bayan. Ngayon tinatawag na Luneta Park, isa sa makasaysayang lugar sa Pilipinas. Dito kasi binaril ang pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal, matapos siyang mag-aklas sa pamamagitan ng propaganda laban sa Espanyol. Number 3, Fort Santiago. Itinayo ang Fort Santiago taong 1590 at tinuturing bilang isa sa mga makasaysayang lugar sa Luzon. Nagsilbi itong kulungan noong panahon ng mga Kastila bago barilin si Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan. Ikinulong muna siya sa Fort Santiago sa Intramuros na ngayon isa sa mga sikat na atraksyon sa lugar dahil sa kasaysayan nito. Matatagpuan sa makasaysayang pook na Intramuros ang Fort Santiago. Number 4, Intramuros. Kung naghahanap ka ng inspirasyon para ikay gumuhit ng larawan na nagpapakita ng kasaysayan sa pagdating ng simbahang Katoliko sa Pilipinas, bisitahin mo ang Maynila. Isa ang Maynila sa mga makasaysayang pook na may malagim at makasaysayang nakaraan dahil tinupok ng World War II ang maraming gusali sa syudad. Ang Intramuros ang tinaguriang The Walled City, ang makasaysayang pook sa Luzon na talagang hinagupit ng giyera. Pero maraming bahagi nito ang napreserba, kaya naman ngayon madalas itong pasyalan ng mga turista, mapapilipino man o banyaga. Alright, nanood ba ang lahat? So ngayon, matapos na nating panoorin, saan nga ba tungkol ang inyong napanood? Tama, ito ay tungkol sa mga makasaysayang pook ng Pilipinas. Ano ba ang inyong natandaan na makasaysayang pook na napanood nyo kanina? Okay, so may napuntahan ba kayong makasaysayang pook? Sa ibang lugar o kahit dito man lang sa Cebu?
Si Binibining Trina ang napuntahan niya lang ay yung Cross ni Magellan. Yun lang ang napuntahan ko na makasasayang pook dito sa Cebu. Kayo, may napuntahan na ba kayo? So ngayon, upang masukat ko kung may kaalaman ba kayo tungkol sa ating mga makasasayang pook sa Pilipinas, may maglalaro tayo. Sinong gustong maglaro? Okay, handa na ba ang lahat? So, ang gagawin lang natin ay may ipapakita ako ng mga larawan at huhulaan nyo kung anong puok ito at saang lalawigan. Maliwanag ba mga bata? Handa na ba ang lahat? I-try lang ninyo kung pamilyar ba kayo sa mga puok na ito. Alright, mahusay. So, una, pamilyar ba kayo sa puok na ito? Alam kong pamilyar kayo nito. Tama, ito ay Cross ni Magellan. Saan nga ba ito matatagpuan? Mahusay dito sa ating lalawigan, ang Cebu. Pangalawa, alam kong pamilyar kayo nito. Tama, ito ay Rizal Park o Luneta. At saan ito matatagpuan? Sa bandang Luzon? Tama, ito ay nasa Maynila. Mahusay, grade 3. Pangatlo, alam kong kaya nyo to. Pamilyar ba kayo sa puok na ito? Hindi? Okay, ito ang Corregidor na matatagpuan sa Cavite. Pang-apat, ano ito? Pamilyar ba kayo sa puok na ito o hindi? Tama, ito ay ang EDSA Shrine na matatagpuan sa NCR. Panghuli, alam kong kaya nyo to, grade 3, mahuhulaan nyo to. Alright, ito ay Kawit, Cavite na matatagpuan sa Cavite. Palakpak, grade 3, mahusay at nahulaan nyo ang lahat ng mga larawan o mga makasaysayang pook sa Pilipinas. Nag-enjoy ba ang lahat sa ating laro, grade 3? Alright, so ngayon, upang inyo pang matuklasan ang mga iba't ibang makasaysayang pook sa Pilipinas, may ipapakilala ako sa inyo ng mga kaibigan na galing sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas. Ang mga pook na pinahulaan ko sa inyo kanina ay may kinalaman kung saang lalawigan sila nanggaling. Gusto nyo ba sila makilala? Alright, so ngayon, kanilang ikikwento ang mga makasaysayang pook sa kanilang lalawigan. Halika't samahan at pakinggan natin ang kwento ng ating mga kaibigan. Hello mga kaibigan, ako nga pala si Grace mula sa lalawigan ng Cebu. Makasaysayan ang aming lalawigan dahil dito nangyari ang ilang mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Halika, alamin mo ang tungkol dito. Isa sa makasaysayang pook ng Cebu ay ang Cross ni Magellan. Si Magellan ay isang Portuguese na naglakbay sa buong mundo sa ngalan ng Espanya sa paghahanap ng Spice Island. Gayunpaman, siya at ang kanyang mga kasamahan sa nasabing ekspedisyon ay padpad sa isla ng Homonhon sa lalawigan ng Samar noong Marso 16, 1521. Pagkalipas ng ilang araw ay naglakbay sila papunta sa Cebu. Dito man ay nagtayo rin si Magellan ng isang krus na kahoy bilang tanda ng pagpapalaganap nila ng Katolismo sa Pilipinas. Ang kahoy mula sa krus na ito ay sinabing nasa loob ng kasalukuyang krus ni Magellan na nasa isang kapilya sa tabi ng Basilica Minore ng Santo Niño sa Cebu. Ang pangalawang makasaysayang pook naman ng Cebu ay ang Mactan Shrine.
Ang kwento nito ay noong unang panahon, nalaman ni Datu Lapu-Lapu, isang dato ng Mactan, ang pagdating ng mga Espanyol. Tumanggi siyang mapailalim sa mga ito kaya nilusob sila ng pangkat ni Magellan. Hindi nagtagumpay sina Magellan kahit may mga baril silang dala dahil sa kakaunti lang sila kumpara sa dami ng mga katutubong mandirigmang pinamumunuan ni Lapu-Lapu na gumamit lang ng kampilan o gulok, panang may lason at kahoy na kalasag. Napatay si Magellan sa labanan sa Mactan. Itinanghal na kauna-unahang bayani ng Pilipinas si Lapu-Lapu. Kapwa makikita sa Mactan Shrine ang bantayog ni Magellan sa lugar kung saan siya pinaniniwalaang napatay. Gayon din ang pagbantayog ni Lapu-Lapu na nakatindig ng matipuno at kitang-kita sa taas nitong 20 metro habang may hawak na mahabang gulok at kalasag na kahoy. Yun lamang ang kwento ko sa dalawa naming makasaysayang puok sa Cebu, ang Cross ni Magellan at ang Mactan Shrine. Hello mga bata, ako nga pala si Nestor mula sa lalawigan ng Zamboanga del Norte kung saan matatagpuan ang aming lungsod, ang Dapitan. Makasaysayan ang Dapitan dahil naninirahan dito si Dr. Jose Rizal sa loob ng 4 na taon. Bakit kaya siya napunta rito at ano-ano ang mga ginawa niya para sa Dapitan? Halika at ating alamin. Noong unang panahon, ipinatapon si Dr. Jose Rizal sa Dapitan noong Hulyo 1892 upang pigilan ang mga Pilipinong paghihimagsik laban sa pamahalaan. Sa Dapitan, ginamit niya ang kanyang kasanayan bilang manggagamot, tumulong sa mahihirap at nagturo sa mga bata at magsasaka ng mga makabagong paraan. Nag-ambag din siya sa mga proyektong pangkomunidad tulad ng pagtatayo ng patubig, paglilinis ng mga katubigan, pagpapaganda ng mga kalsada at pagpapasigla sa plaza ng Dapitan. Noong unang panahon, ipinatapon si Dr. Jose Rizal sa Dapitan noong Hulyo 1892 upang pigilan ang mga Pilipinong paghihimagsik laban sa pamahalaan. Sa Dapitan, ginamit niya ang kanyang kasanayan bilang manggagamot, tumulong sa mahihirap at nagturo sa mga bata at magsasaka ng mga makabagong paraan. Nag-ambag din siya sa mga proyektong pangkomunidad tulad ng pagtatayo ng patubig, paglilinis ng mga katubigan, pagpapaganda ng mga kalsada at pagpapasigla sa plaza ng Dapitan. Magandang araw mga bata, ako naman si Emmy mula sa lungsod ng Maynila, isa sa 16 na lungsod sa NCR o National Capital Region. Maraming makasaysayang pangyayari sa aming lungsod. Dadalhin kita ngayon sa ilang lugar sa amin na magpapaalala sa mga pangyayaring naging mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Isa sa makasaysayang puok ng Maynila ay ang Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay nasa Intramuros, Maynila. Tinatawag din itong Walled City. Ipinagawa ito ni Miguel Lopez de Legazpi upang kanyang maging tirahan at tirahan din ng iba pang Espanyol. Naging isa itong tanggulan o kuta noong panahon ng mga Espanyol. Sa mga kulungan nito, ikinulong at pinahirapan ang mga Pilipino, lumaban at naghimagsik laban sa mga Espanyol. Ang pangalawang makasaysayang puok naman ng Maynila ay ang Rizal Park o ang Luneta. Ang Rizal Park o Luneta ay naging makasaysayan dahil sa dalawang pangyayaring nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng ating bansa. Ang una ay ang pagbitay ng 3 paring Martir na sina Padre Jose Burgos, Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora o ang Gomborza noong Pebrero 17, 1872. Masakit ang pangyayaring ito, subalit naging mitsa ito para mag-alab ang damdaming makabayan ng maraming Pilipino. Sa katunayan, ang nobela ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo ay kanyang inahandog sa alaala ng 3 paring martir. Subalit dahil din sa pagsulat niya ng nobelang ito, kasama pa ang No Limitang Here, si Rizal ay kinasuhan din at pinakulong ng mga Espanyol. Nahatulan siya ng parusang kamatayan at binarilis sa Bagong Bayan o Luneta noong Desyembre 30, 1896. Sa ngayon, ang lugar na ito ay pinagdarausan din ng malalaking rally at iba pang mahahalagang pangyayari. Dito itinaos ang mga milyo-milyong katao para makadalo sa misang pinangunahan ni Pope Francis noong Enero 2015. Sa
lugar na ito rin, idiniraos ang panunumpa ng mga bagong halal na pangulo ng ating bansa. Hello mga bata, ako naman si Eileen mula sa lalawigan ng Bulacan. Makasaysayan ang aming lalawigan dahil sa dami ng mahahalagang pangyayari dito. Ipakilala ko sa iyo ang dalawa sa mga makasaysayang lugar dito at ang kwento sa likod ng mga ito. Ang unang makasaysayang pook ng Bulacan ay ang Biak na Bato. Sa tagong kuweba ng Biak na Bato sa Bulacan, lihim na nagtipon-tipon ang mga katipunero sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo upang magdesisyong ipagpatuloy ang revolusyon. Dito itinatag ni General Emilio Aguinaldo ang revolusyonaryong pamahalaan na naglayang ihiwalay ang Pilipinas sa kaharian ng Espanya at itatag ang isang bansang nagsasarili. Nangyari ito noong Nobyembre 1897. Ang pangalawang makasaysayang pook naman ng Bulacan ay ang simbahan ng Barasain. Ang simbahan ng Barasain ay naging mahalagang pook sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan nagsagawa ng mga pagpupulong sina Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga kasamahan upang planuhin ang muling pagbawi ng mga lalawigang nasakop ng mga Espanyol. Dito rin itinatag ang Kongreso ng Malolos noong Setyembre 15, 1898 at binuo ang Saligang Batas ng Malolos. Sa simbahan ding ito ipinahayag ang unang Republika ng Pilipinas noong Enero 23, 1899 at naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa kolonisasyon. Kamusta mga kaibigan? Ako naman si Danica, ang batang mula sa lalawigan ng Cavite. Ipinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang isang mahalagang pook sa aming lalawigan kung saan inihayag ang ating kalayaan. Ito ay ang Kawit, Cavite. Sa balkonahin ng tahanan ni Emilio Aguinaldo, inihayag ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol noong Hunyo 12, 1898. Iminagayway ang watawat ng Pilipinas na ginawa ni na Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa sa Hong Kong, kasabay ng pagtugtog ng Marcha Filipina Magdalo na nilikha ni Julian Felipe. Ito ay kilala na ngayon bilang lupang hinirang o pambansang awit ng Pilipinas. Ang isa pang makasaysayang pook na bahagi ng aming lalawigang Cavite at madalas na binabalik-balikan ng mga bisita ay ang Corregidor. Ito ay isang maliit na isla may layong 48 km mula sa Maynila. Bakit kaya naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ang Corregidor? Halika at inyong alamin. Noong unang panahon, naging malakas ang persa ng mga Hapones noong panahon ng digmaan. Kaya ang natirang persa ng mga Pilipino at Amerikano ay umurong sa Corregidor. Ginawa nila ito upang mabantayan ang daanan papuntang loob ng Maynila. Buong tapang na ipinagtanggol ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang Corregidor. Ngunit sila ay natalo at nadakip din ng mga Hapones. Noong Mayo 6, 1942, tuluyan ng sumuko sa mga Hapones ang mga sundalong Pilipino at Amerikanong nagtanggol sa Corregidor. Hello mga kaibigan, ako nga pala si Jeff mula sa lalawigan ng Bataan. Matatagpuan sa aming lalawigan ang isang dambana. Ano kaya ang sinisimbolo ng dambanang ito? Halika at iyong alamin. Ang isa sa makasaysayang pook ng Bataan ay ang dambana ng Kagitingan. Ang dambana ng Kagitingan ay tinayo sa bundok Samat, Bataan bilang pag-alala sa mga sundalong Amerikano at Pilipino na namatay noong Death March or Marcha ng Kamatayan nang bumagsak ang Bataan sa kamay ng mga Hapones noong Abril 9, 1942, pinalakad ang mga sumukong sundalo mula sa Bataan hanggang San Fernando, Pampanga at isinakay sa mga tren patungo Capas, Tarlac bago pinalakad muli papuntang Camp O'Donnell. Maraming sundalo ang namatay sa sobrang gutom, uhaw, pagod at sakit. Ang dambana ay nagsilbing parangal sa kanilang kabayanihan. Hello mga kaibigan, ako nga pala si Liza mula sa lalawigan ng Leyte. Isang pangyayari sa aming lalawigan ang nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino noong panahong nawawalan na sila ng pag-asang may darating pang tulong para sa laban nila sa mga Hapones. Halika at iyong kilalanin ito at ang bantayog na itinayo bilang parangal sa pagbabalik.
Noong unang panahon na buhayan ng loob ang mga Pilipino nang dumating si General Douglas MacArthur kasama ang mas pinalakas na pwersa ng mga Amerikanong sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Tinupad niya ang pangako sa mga return noong Oktubre 20, 1944. Sa pagkakataong ito ay natalo ang mga Hapones at nakamit muli ng Pilipinas ang kalayaan sa tulong ng mga Amerikano. Bilang pag-alala sa ginawang pagtulong ng mga Amerikano, itinayo ang Leyte Landing Memorial o MacArthur Park sa Palo, Leyte. Hello mga kaibigan, ako nga pala si Alan. Ikinatutuwa ko ang aming rehiyon ng NCR ay naging tagpuan ng isang mapayapang pag-aalsang nilahukan ng milyon-milyong tao mula sa iba't ibang rehiyon. Napatunayan dito ang lakas ng sama-samang pagkikilos at panalangin ng mga ordinaryong mamamayan ng mapatalsik nila ang isang kapangyarihang pinuno sa mapayapang paraan. Isa sa makasaysayang puok ng NCR ay ang EDSA Shrine. Ang EDSA Shrine ay isang makasaysayang lugar na nagpapaalala sa EDSA People Power Revolution noong 1986 na nagpatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos. Matapos ideklara ang batas militar noong 1972 na wala ang kalayaan ng mga Pilipino at marami ang nakulong, kabilang si Senador Ninoy Aquino, isang pangunahing kritiko ni Marcos. Noong Agosto 21, 1983, binaril at napatay si Ninoy Aquino na naging sanhi ng malawakang galit ng mga mamamayan. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay daan sa rally at pagsuporta kay Corazon Aquino na tumakbo bilang presidente. Sa kabila ng mga aligasyon ng dayaan sa eleksyon, nagtipon ang halos 2 milyong tao sa EDSA noong Pebrero 1986 sa mapayapang pag-aalsa na patalsik si Marcos at naibalik ang demokrasya sa bansa. Alright! Narinig at naunawaan ba ninyo ang mga kwento ng ating mga kaibigan? Alam nyo na ba ang mga makasaysayang puok ng Pilipinas? Alright, mahusay grade 3. Kung may natutunan talaga kayo, tayo ay magkakaroon ng pagsusulit. So, ang ating gagawin lang ay may papakita akong mga larawan at pangalanan nyo kung anong puok ito. Maliwanag ba, grade 3? Okay, let's start. So, una, anong makasaysayang puok ito? Tama, ito ay Cross ni Magellan na matatagpuan sa tumpak sa Cebu. Pangalawa, alam kong alam niyo na to. Tama, ito ay ang Rizal Park o ang Luneta na matatagpuan sa Maynila. Pangatlo, ito ay ang Dapitan na matatagpuan sa Zamboanga. Mahusay, grade 3. Pang-apat, ano kayang makasisayang puok ito? Tumpak, ito ay ang Fort Santiago na matatagpuan sa sa Maynila. Panglima, ito ay ang tumpak ang Kawit Cavite na matatagpuan sa Cavite. Pang-anim, ito ay ang mahusay ang EDSA Shrine na matatagpuan sa NCR. Magaling, grade 3. Pang-7, tandaan nyo, ano to? Natatandaan nyo ba? Tama, ito ay ang Leyte Landing Memorial na matatagpuan sa Leyte. Pang-8, ito ay ang tumpak ang biyak na bato sa Bulacan. Pang-9, ano ito? Anong puok ito? Tama, ito ang simbahan ng Barasain na matatagpuan sa Bulacan. Mahusay. Pang-10, ito ay ang Dambahan ng Kagitingan.
na matatagpuan sa Bataan. 11. Ano ito? Magandang tanawin ito na makikita sa Cavite. Tama, ito ang Corregidor. At Panguli. Alam kong nakita dito sa ating lalawigan. Tumpak, ito ay ang Mactan Shrine. Mahusay, grade 3. Nagagalak ako na alam nyo na ang lahat ng mga masaysayang pook dito sa Pilipinas. Lesson accomplished, grade 3. Mahusay, magaling. Sana may natunan kayo ngayong araw. So, ito lang sa araw na to, grade 3. Paalam!